Bit, nasa sayo, dahil nasa sayo ang katotohanan. Basta kami mga supporters mo, walang tigil pa rin susuporta sa'yo. At ipagdadasal namin na magbabayad talaga ang dapat magbayad sa ustisya. At masosurvive natin lahat to. Laban lang, Inday. Magandang araw po sa inyong lahat, Bansang Pilipinas. Ako po muli, si Daniel Nobleza, ang founder ng Inday Sara ng Movement Philippines, ang masugid na kaibigan at sundalo ni Inday Sara Duterte. Kung tungkol dyan, simula pa lang ng 2020, Run Sara Run, sinabi ko na nasasamahan ko si Inday Sara hanggang dulo kung ano mang mangyari. At ngayon sa sitwasyon ngayon, hindi pa rin kami bumibitiw, hindi kami bibitiw bilang kaibigan niya, taga-suporta niya. Nakikita nyo naman na lumalaganap pa rin at lumalago pa rin ang Inday Sara ng movement, patuloy pa rin ang suporta ng mga kababayan natin. Kaya yung alab ng puso ng pagsuporta at pamamahal kay Inday Sara, hindi pa rin nagbabago. Kahit na marami ng taong tumalikod, hindi kami tatalikod kay Inday Sara. Kasi ano pong masabi niyo, reaction niyo po sa nakatapos na hearing na impeachment laban kay VP Inday Sara kahapon sa House of Representatives? Maliwanag naman ang impeachment na yan ay isang lutong Macau. Sinabi nga ni Inday Sara, handang-handa siya sa bloodbath at kung ano man ang bloodbath na gusto nila sa Senado yon. Naway tapusin, well, kung tapos na, kinagagalak na namin natapos na, siguro sa Lunes, baka mayroon ng session yung plenaryo, iakyat na nila sa plenaryo, pagbotohan na, pag may numero na, handang-handa naman ang legal team ni Inday Sara na humarap sa impeachment court sa Senado. So, wala kaming dapat ikatakot dahil naka-Inday Sara naman ang katotohanan. Kahit bilyon-bilyon yung PR fund na binubuhos ngayon, nakikita niyo mga kababayan, yung paninira kay Sara walang tigil kasi alam naman natin may nagpopondo. Alam naman natin na yung mga galit puno na yan ay mga sarsuela lang dahil may mga PR firm ngayon na binabayaran para wasakin ang wasakin si Inday Sara. Pero yung mga supporter, solido pa rin sa kanya, lalo na kami sa ISMP. Yes, sir, kahapon kasi nakita natin, no, talagang nagpalampakan, nagdiwan yung mga kongresista doon. No? Siguro babalikan natin yung nangyari nung unang impeachment, di ba? Naramdaman naman natin kung anong nangyari doon na bumoto yung mga maestrado natin na para ipatigil ang illegal na impeachment nung dating kongreso. So, karapatan naman nila magdiwang, pero alam namin kung ang katotohanan ng tatanungin, nasa amin ang katotohanan. So, sabi nga ni Luistro, nasa kanya ang bit. Sana lang, yung bit na yon ay tawag dito, yung right term. Sana yung bit na yun, mapanghawakan nila hanggang dulo, kasi baka mamaya, mag 360, umikot ang bit kay Inday Sara. So, siguro, ang tanong ngayon, na kanino nga ba ang bit? Hihintayin natin ang desisyon ng Korte Suprema at ang desisyon ng impeachment court. Kung sakali nga sir, nung maglabas ng PRO, laban sa impeachment yung Korte Suprema, ano pong mangyayari? Ako, di naman ako law expert, pero parang sa pagkakaintindi ko, mahihinto muli ang impeachment katulad ng nakaraan, di ba? At siguro maraming hahanapin ang Supreme Court sa Congress, bakit umabot sila sa ganung punto at pagpapaliwanagin na naman sila. Ang sinasabi lang natin dito, magkakaroon ng batayan na ang mga susunod na henerasyon kung paano patatakbuhin ang impeachment sa maayos sa pamamaraan. Handang-handa naman si Inday Sarang sagutin sila. Kung sinasabi na naduduwag si Sara, hindi siya naduduwag. Kasi kung sila rin nasa sitwasyon ni Sara, paniguradong tatakbo sila sa Korte Suprema para ipawalang bisa yung illegal na ginagawa sa kanya ngayon. Yes sir, ano kasi parang tingin ko natin kasi parang excited si Tito Soto na mapunta na agad sa Senado yung impeachment complaint laban kay VP Inday Sara. Ano pong tingin niyo? Bakit po siya ganun ka-excite? Ako naman personal, siguro dahil di ba kaya niya natatanggap ng pagkatalo niya kay VP noong 2022 na pinakain siya ng likabok. Pero siguro hindi lang sa ganun, baka may personal vendetta talaga siya kay Inday Sara. Yan yung nakakatakot dyan. Well, tignan nyo ha, hindi naman natin sinasantabi na may mga senador na bias kay Sara. Diba? Nandyan yung, syempre, Duterte block, yung PDP block, si Amy Marcos, yung mga openly na nagsasabi na iboboto sila ng hindi pabor sa impeachment. Ang kinakatakot lalo natin, yung pumapabor kahit wala pa talagang ebidensyang inilalabas. Na vocal na talaga, na alam natin, boboto. At ang pinaka-nakakatakot doon, yung excited na yun, yung presiding officer. Sa kasaysayan ng impeachment, simula ng si ERAP kay Chief Justice Corona, yung presiding officer, laging ine-emphasis niya na dapat hindi siya pumakampi kanino man. Napakita naman yun ni Enrile nung kay Corona.
Napakita rin yun yata ni, I think, Pimentel, nung kay Joseph Estrada. Pero kasi iba ngayon tong senaryo ni Sara. Mismong yung presiding officer, talagang gigil na gigil. Nagkaroon impeachment. At alam na natin kung magiging boto niya, di ba? Talagang pabor para matanggal na si Sara. So wala nang panibago, wala nang nakakabago dun, di ba? So nakakatakot yun at nakakalungkot para sa mga supporters ni Inday Sara. So, reaction lang dun sa pagkaso ni Atty. Mans Carpio sa AMLAC, sa BSP at kaila Jokno at kay Kasindan niya, di ba pa? Dapat lang naman talagang gumawa din ng remedy si Atty. Mans. Kasi una sa lahat, nakakalungkot din kasi nadadrag na rin yung pamilya. Sabi nga natin, di ba, sa politika, wala naman ding boundaries eh. Pag naging politiko ka, kaakap na rin dyan yung pamilya mo na minsan sila rin ang titirahin. Dahil paano mga ba magugupo yung isang politiko kung hindi sa pamilya niya, di ba? Nakakalungkot kasi yung mga tao na yan, at tulad ni Atty. Mans, private person naman talaga si Atty. Mans. Yung mga bata, dinadamay na rin nila para lang mapag-iba nila si Inday Sara. Ako, sa akin, dapat gawin ni Atty. Mans yun, lahat ng legal remedy. Kasi kung alam naman, siguro naman, alam ni Atty. Mans dahil abogado yung tao. Eh, kung ito'y magiging batayan na rin sa future, kung may mangyaring ganito, at least kung may decision yung korte, meron na rin magiging batayan yung mga susunod na kaso regarding sa ganyan nga, yung mga paglalabas ng walang warrant ng tax mo, ng mga dokumentong hindi naman talaga pinapayagan pa ng korte. Yun. Pero tingin niyo sir, meron talagang bang nilapag itong mga naglabas ng bank accounts Oo, kasi batay, hindi naman tayo abogado, pero batay rin sa mga nabasa at naririnig natin, di ba? Sinasabi rin ng mga abogado at yung mga magagaling sa batas talaga na dapat winawarrant yan ng korte. So si dating Kim Henares, may interview rin siya. Hindi ko alam kung tama yung ano ko. Ang sinabi rin ni Kim Henares sa dating BIR director ni chairman ni Noynoy Aquino na magunos dili sa paglalabas ng mga ITR. Dapat may court order. Kasi kapag wala yan, pwedeng na-violate ng tao na yon. I think merong mga qualification eh. Pwede dyan, iutos mismo ng presidente na ilabas yung biyo na nun. Kaya walang illegality nung nilabas nila nun. Harap-harapan ng binabaril yung mga kababayan natin, sinasaksak. So, yung numbers, pwede mong gawa ng storya na mababa. Pero yung pinaka-actual basis nung sinasabing mababa, hindi eh. Kasi mismong sa harapan mo, nakikita mo may krimen na nangyayari. Unlike before, dati takot lahat yung mga kriminal kasi alam nila, dalaw ng kababagsakan nila kay PRRD. At yun na nga yun, na ginagamit ngayon laban naman sa kanya. Pero ngayon, talaga ngayon, wala kaming maramdaman na safe because sa harapan mo nga mismo, nakikita mo, nagbabarilan, nagsasaksakan. Konting init lang ng ulo, may nangyayari na, di ba? Maraming namamatay sa mga balita. Yung mga yung mga media, di ba? Yung mga talagang nag-i-air araw, gabi-gabi, nakikita naman ng mga kababayan natin. So, kayo na mag-define kung safe ba talaga. Pero personally, sa akin, hindi. Kasi hanggat nakikita natin yung nalantaran sa mga kalsada natin, hindi safe, walang safe. Yung sabi ko, 50% na raw ginapan ng kami. Sa statistics nila, di ba? Madali naman yun eh. Sabi ko, hindi ko naman kina-question din ng PNP. Baka kasi kailangan mo rin naman sa reporting mo, di ba? Pero yung mga kababayan natin, bukas ang mata, bukas ang tenga, nakikita lahat ng nangyayari sa paligid, kayo mamusga. Well, in example ko na lang yun, nangyari kahapon sa Timog, na daylight, as in broad daylight. No? Hapon, 2 o'clock na yata yun. Binuksan mismo yung sasakyan, binaril yung mga tao doon sa loob. Yan ba yung safe? Na mismo, nakasakay ka na sa kotse mo, babarilin ka pa. Diba? Okay lang ba sa itanong ko sa iyo yung kay DILG Secretary? Na handa na raw siya at alam niya para ba handa siya maging presidente. So, ako, masasabi ko sa lahat ng handa, tumakbo na sila. Huwag na sila magpasaring pa ng handa. Diba? Huwag nang tayo bash, pero bahala kayo, i-bash nyo ako. Ako, advice ko sa kanilang lahat, tumakbo na sila. Sa 2028, magkita-kita na tayo, di ba? At mapakita na natin kung sino talagang pipilinan. Kaya natin mga botante pumili. Huwag natin pigilan din. Ako, hindi lang dahil ako'y pro Sara, pro Duterte, sasabihin ko tumigil na sila, huwag na sila tumakbo. Hindi. Tumakbo sila. Kung gusto ni Remulla, takbo siya. Kung gusto ni Ma'am Risa Hontiveros ng senador na maging presidente, tumakbo siya. Si Ma'am Lenny, pero nagsalita na si Ma'am Lenny, ginagalang naman natin ang decision ni Ma'am Lenny, pero kung gusto pa rin mga supporter, patakboin si Ma'am Lenny, tumakbo din siya. Basta, patas yung magiging resulta.
Kung ano yung sabihin ng taong bayan, di tatanggapin natin lahat. Ganun naman yung demokrasya eh. Ganun yung essence ng demokrasya. Karapatan ng lahat tumakbo. So, wag na sila magpahaging. Kung gusto talaga nila tumakbo, tumakbo na sila. So na lang sir. Di ba halimbawa, makakarating na sa Senado yung impeachment laban kay BP Inday. Ang nabanggit kasi ni Senate President Soto na gagayahin nila yung impeachment trial ni CJ Corona na kalaunan ni pinawalang visa naman ng Korte Suprema. Sa tingin niyo sir, mauulit kaya yung pagkakamali ng nakaraan na impeachment laban kay CJ Corona? May wisdom naman siguro yung mga senador. Alam na nila yung dapat nilang gawin. So, sana, pinagdadasal na lang natin maging patas ang lahat. Pero ito lang ang nais ko iparating, sa krisis na ito, na gutom na yung masang Pilipino, lahat nagtataasan, walang tigil ng pagtaas ng presyo ng gasolina, bakit inuuna ng mga politiko natin ang impeachment? Hindi ko sinasabing isang tabi kung may pagkakamali si Inday Sara, harapin niya. Pero di ba dapat mas unawain ngayon ng mga senador, ng mga kongresista, yung mga constituents nila, na hindi sana naubusin ang pera. I think mag-suspend ang Senado ng 24 million para lang sa impeachment. 24 million is 24 million. Kung yan, ilagay na lang natin sa subsidy sa rice, sa subsidy sa LRT, sa mga pangunahing mga utilities, di ba? For example, sa Meralco, napakataas ngayon, di ba? Ang daming pwedeng pagbuhusan ng pera na dapat sa ikagaynahawa ng mga Pilipino, hindi yun ang pinag-uusapan dito, kundi impeachment. Pag natanggal ba nila si Inday Sara, matatapos ang lahat. Yun yung question ko. Matatapos na ba yung krisis sa crudo? Matatapos na bang lahat? Mapapanagot nila si VP Sara sa mga mali nilang mga spekulasyon at sa mga pagbibintang nila kay Inday Sara? Matatapos na bang lahat? Hindi. Diba? Ang sabi ko nga, mag-move on tayo. Sasabihin na pananagutin, lahat panagutin. Huwag lang si Inday Sara. Lahat humarap, di ba? Pero hindi eh. Pag si Sara, kailangan si Sara lang. Duterte, kailangan Duterte, durugin lang. Di ba? Yun ang nagiging sitwasyon. So, nakakalungkot. Di ba? Ako talaga, ang ini-emphasize ko sa mga senador at sa mga politiko, sana maisip nila yung krisis. Bigyan nila ng solusyon yung mga kababayan natin. Mataas yung kuryente, mataas yung tubig, mataas yung bilihin ng pagkain, mataas yung transportation. Lahat ng sinabi niya ng 20 pesos sa bigas, wala naman tayong makita. Kundi doon sa kadiwa, nahahanapin mo pa. So gagastos pa ako para lang hanapin yun na 20 pesos. Makikita mo dyan, pumipila dyan sa may Bureau of Plants para lang kumuha ng bigas yung mga tao din. O, magdamag, pahihirapan mo yung tao. Sir, ipalas na lang. Mensahe mo na lang kay BP Inday sa kinakarap ng impeachment ngayon. Oo. Ma'am, magandang araw sa iyo. Alam mo naman, kami mga masugid mong taga-suporta, Daniel Noblesa, ang ISMP, hindi mo na nga kailangan ng advice kasi kung sa totoo lang, kung sa tapang ikaw na yung pinakamatapang na nakita ko sa buong Pilipinas. So, kakayanin, kayang-kaya, yakang-yaka. At alam naman namin, muli, ang beat nasa sayo, dahil nasa sayo ang katotohanan. Basta kami mga supporters mo, walang tigil pa rin susuporta sayo. At ipagdadasal namin na magbabayad talaga ang dapat magbayad sa ustisya. At masosurvive natin lahat to. Laban lang, Inday.